Hello! Ako si Dora at ngayon ituturo ko sa inyo ang mahalagang konsepto ng komunikasyon. Ano ang komunikasyon? Ayon kay Webster, ang komunikasyon ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Mga uri at katangian. Una, komunikasyong intrapersonal. Ito ay tumutukoy sa komunikasyong pansarili. Sangkot dito ang pag-iisip, pag-alala at pagdama. Mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. Dalawa, komunikasyong interpersonal. Ito ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao, sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat. Pangatlo, komunikasyong pampubliko. Ito ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao. Upang mabisang mailarawan ang komunikasyon, kinakailanganin tukuyin at ipaliwanag ang mga salalayang katangian nito. Unang-una, ang komunikasyon ay isang proseso. Isang proseso ng komunikasyon na kinapapalooban ng marami pang proseso. Pangalawa, ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko. Ulitin man nating muli ang mga salitang una nating tinuruan, nag-iiba na ang komunikasyon dahil iba na ang panahon. Pangatlo, ang komunikasyon ay komplikado. Nagiging komplikado ang proseso ng komunikasyon dahil sa paraan ng pagtingin. Pang-apat, mensahe, hindi kahulugan ang naipadadala o natatanggap sa komunikasyon. Ito ay proseso ng pagpapahatid at pagtanggap ng mensahe at hindi kahulugan. Panglima, hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon. Kahit tayo ay hindi magsalita, nakikipagtalasan tayo sa ating kapwa. Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon. Dalawang uri ng mensahe ang naipadadala at natatanggap at kadalasan ang pagpapakahulugan sa mensaheng iyon ay bunga ng impluwensya ng isa sa isa. Modelo, sangkap at proseso. Modelo ni Berlo o modelong SMR. Pinanggalingan o source, mensahe o message, tagatanggap o receive. Modelong Aristotle. Ito ay kaugnay ng subprosesong encoding. May aplikasyon ito sa anumang anyo ng diskurso, pasalita man o pasulat. Batay sa modelong ito, ang anumang mensahe ay kailangan tuklasin, isaayos at bihisan bago maihatid. Modelo ni Schwab. Ipinapahiwatig nito na bawat taong sangkot sa isang sitwasyong pangkomunikasyon ay may kanya-kanyang field of experience na maaaring makaapekto sa bisa ng komunikasyon. Sa makatuwid, the more the sender and the receiver share a common field of experience, the more tendency for the communication to be effective. Modelong kontekstual at kultura. Binibigyan diin ang konteksto at kultura bilang siyang mga sentral na elemento sa cyclical na proseso ng komunikasyon. Sa madaling sabi, malaki ang impluwensya ng konteksto at kultura sa komunikasyon. Modelo ng transaksyong komunikasyon. Inilalarawan nito ang komunikasyon bilang isang transaksyon. Tinutukoy din nito kung ano-ano ang mga salik na nakakaapekto sa interactive na modelo ng komunikasyon. Ito ay naglalarawan ng interactive na komunikasyon. Ang interaction ng pinanggalingan at tagatanggap ay nakasalalay sa mensahe, daluyan, kapaligiran, feedback at sagabal. A helical model of communication from Das. Helix ang ginawang representasyon ni Das, Brioche and Bateson Functional Model, 1951. Since sa model na habang tumataas ang antas, ay mas dumarami ang tao na sangkot sa apat na gawain: E. Pagsusuri, P. Pagpapadala, C. Pagcha-channel at R. Pagre-record. Sangkap ng proseso ng komunikasyon. Una, nagpadala ng mensahe. Pangalawa, mensahe. Pangatlo, daluyan o channel ng mensahe. Pang-apat, tagatanggap ng mensahe. Panglima, tugon o feedback. At pang-anim, potensyal na sagabal ng komunikasyon. Komunikasyong verbal, referent. Ang tawag sa bagay na kinakatawan ng salita. Common reference, tawag sa parehong kahulugang ibinibigay ng tao na sangkot.
Kontekstong verbal, tawag sa kahulugan ng isang salita na makukuha sa bagay sa ugnayan nito sa iba, pangsalita sa loob ng isang pahayag. Ang paraan ng pagbigkas o manner of utterance. Maaaring ring magbigay kahulugang kontatibo. Created using Powtoon.